Maligayang tanghali. Happy birthday po! Inda and Ate Pilar at anniversary po. Happy anniversary, kapatid na Marisa Sulit. Magandang umaga po sa katanghalian ito. Tunay nga pong napakadakila ng Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay ipinagkaloob niyang makatayo ako sa inyong harapan upang tawagin ang mga kapatid nating magbabahagi kung ano ang nakamit nila sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, ang una ko pong tatawagin ay ang my birthday celebrant. Ito po ay ang ating kapatid na si Pilar Mananghaya. Buhay po ba ang Diyos? Bago po ako magpasalamat, nais ko po munang paalala sa aking mga kapatid na alagad na sa Lunes po, ang mamumuno po sa ating Santo Rosario ay ang Kawan 1, Martes, Kawan 2, Miyerkules, ang ating pong kapatid na mga taga-Tondo, Huwebes, Kawan 3. At sa October 18 po, Friday, simula na po ng ating pinakahihintay, ang ating pong nobinaryo. Dahil nalalapit na po ang ating anibersaryo. At muli po, sa unang araw ng ating nobina, ang mga ngasiwa pong muli ay ang Kawan 1. Sunod-sunod na po yon. Kaya paki-check na lang po mga kapatid kong alagad sa ating pong bulletin para lagi nyo pong maalala. Maraming salamat po. At kukunin ko po ang pagkakataong ito upang magpasalamat po sa aming anghel, sa mga anghel, ang mga alagad, ang amin pong Daddy Mike, Mami Peli. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagmamahal sa amin mong mga lingkod na nandirito. Salamat po. Natanggap ko na po yung regalo nyo sa akin. Maraming salamat po. Daddy, Mami. At dahil po birthday ko ngayon, hinahanap ko po yung isa kong ka-birthday. Kami po ni Inda laging join birthday. Kaya iniimbitahan ko po kayo mamaya dun po sa likod. Napakabuti po ng Diyos. Naalala ko lang po nung po ako ay magdibo dito din po sa kanilang tahanan. Lagi po kaming mahal na mahal po ako ni Inda at mahal na mahal ko din siya. Kaya ngayon, dibon naman niya, kumbidado po kayong lahat. At hindi ko po alam kung paano sisimulan ang pagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkatunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Sa tuwi na po, patuloy niya po tayong minamahal dahil nga po sa araw na ito ay muli pinagkaloob niya. Ayoko pong umiyak.
idadaan ko po sa isang awitin ang pasasalamat sa ating Ama. Dahil hindi ko po kayang isiwalat ang kanyang kabutihan na akin pong nakamtan. At higit po lalo nung pong ang gawain ito ay nilob ng Ama na sa dakong ito, humirang siya, kinalugdan niyang minamahal na Apo Conching. Higit at higit ko pa siyang naramdaman sa aking buhay. Kaya Ama, salamat po. Salamat. Sapagkat sa kabila ng aking pagiging pasaway, isa po ako sa inyong inakay sa dakong ito. Salamat po. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ay walang hanggan. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa kabiyak ng puso ko. Salamat sa mga anak ko. Salamat sa kinalugdan mo. Salamat, ginamit mo totoo upang sa amin iparamdam mo pag-ibig mo totoo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo, walang hanggan, walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin, maging
sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Dahil birthday ko po ngayon, isa pang awit. Pwede po ba? Nais ko pong marugdog na madama na sobrang blessed po talaga. Kikis po muna ako, nakita ko na yung may birthday eh. Ba't daw kumanta na ako, wala pa siya. Ito po ang mahal kong inda. Sa tuwing na po nandyan siya. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ng mga alagad, kapatirang Divine Mercy, at sa mga kap na laging nakaantabay sa mga gawain. Salamat po ng marami sa buhay at lakas na pinagkaloob mo sa akin. Nakamtan ko na po ang kaligayahan dahil sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa mga lahat kong mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa mga manugang kong mababait. Salamat po. Gusto niya po kasi duet kami. Ano ba ang kakanta natin? Ayun, salamat. Diyan po kami nagmana. Dahil noon pong kapanahunan ni Hinda. Talaga pong umaawit siya. Kaya lang gatinting lang yung nakuha namin. Pagsusumikat ko, kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking
and mercy. Salamat sa iyo, Apo Gunting. Kung hindi sa inyo ay walang matatamo ang mga pangsusumikap ko. At sa bawat sandali na iyong mga pagmamahal. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko ngayon ang siyang tanglaw. Ayaw na eh. Hindi na mapipilit. Dahil na kaawit na po kami, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita na lang po tayo mamaya. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpakan ang nagdidiwang po ng kaarawan sa ngayon. Ang susunod ko pong tatawagin upang magpahayag kung ano ang nakamit niya sa ating Panginoon ay ang ating kapatid na si Tita Promise. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ba kayo ngayon? Nakapagpuri po ba tayo kaninang umaga? Opo. Nakadulog po ba tayo? Bago po ako magbahagi, samahan niyo po akong dumulog sa Panginoon. O Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aming itinataas sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa isang umaga na sa kabila ng unos ay nadadama namin ang iyong pagpapala. Inaangkin ko po, Ama, na hindi mo papahintulutan na magkaroon ng higit pang kagulihimanan ang mga anak mo, dala ng sigwa. Alam ko rin po, Ama, na kami iyong babantayan at hindi mo hahayaang malugmok sa anumang karamdaman, saan mang dalahin na hindi namin kakayanin. Papuri sa iyo, Ama, ang itinataas namin sa bawat kagalakang aming nadarama, bagamat manaka-naka ay pinahihintulutan mo na kami ay magkaroon ng kaunting pagdalisay bilang tanda at pagpapaalala na wala kaming ibang dapat takbuhan, dapat asahan, kundi ikaw lamang na sa amin ay naglalang. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy birthday, Nanay Inda. Happy birthday. Love you. At tsaka kay Tita Piral, maligayang kaarawan sa iyo. At sa lahat ng may birthday ngayon sa araw na ito, maligayang kaarawan sa inyong lahat. Kanina po,
nang tumayo si Inda, no si Tita Pilar po yung tumayo, hindi ko pa masyadong nadama. Kasi nga po, kalakasan ng katawan, ng kanyang kaisipan, at ako'y nagagalak sapagkat masaya si Tita Piral sa araw na ito. Subalit ang tumayo na si Inda, bigla kong naalala ang aking ina. Biglang bumalik sa aking alaala, ay si Inda pala, ka-birthday, kabuwan ni nanay ko. Dahil last October 9 ay kaarawan ng aking ina. Dangan na at hindi po ako naka-attend sa gawain, tawag ng ibang kadahilanan. At noon naman pong October 11 ay kamamatayan ng kapatid kong si Hasmin, na alam ko pong kilala ng iba rito yon. Kanina pong nakatayo si Inda, pilit kong iniwawaksi ang lungkot sa aking kalooban. Sabi ko, ang sarap ng may nanay. Mapalad po kayo na may mga nanay pa, kagaya ng mahal na apo at ng mga iba kong kapatid niyang mahal na apo. Ay natutuwa ako sapagkat kapiling pa nila si Inda. Alam niyo po, napakahalaga ng nanay sa isang tao. Gaya po ng nasabi ko nung nakaraang pagtayo ko, ang pagtayo sa gitnang ito, sa dambanang ito, bilang pagbabahagi at pagpapatotoo, ay hambing sa isang pag-aalis ng maskara, upang dito nga po ay isiwalat ang katotohanan, kung ano ang tama at ang ating natamo, ang ating nakamit, at upang isukong ganap ang ating pagkatao, buong pagkatao sa Panginoon. Amen po ba doon? Yes. Alam niyo po, bumalik na muli sa aking alaala kung gaano kasarap ang mayroong isang ina. Sapagkat po, alam niyo, nung pong kami nasa Zambales, nung pong kami ay tumungo roon sa isang pagmimisyon at mapalad pong ako'y nakasama, ay yung po palang lugar na tinunguhan namin ay parang bulubundukin na rin, kung saan merong paakyat, may pababa, may mga puno, may mga balon, may mga... At muli pong bumalik sa aking alaala kung paano nung ako ay maliit pa ay nasa Baguio kami. At doon nga po, dala po ng kahirapan, although meron po kaming isang maliit doong pamamasaysay na ipinagkatiwala ng kapatid na bunso ng aking ina na siya naming tauhan, ay ang nanay ko po ay nagtatanim ng kape sa gilid ng bangin. At dahil nga po bata pa kami noon, siguro about mga 3 to 4 years old, para po kaming si Miguel, ay iniiwan po kami ng nanay ko sa gilid sa puno ng pine tree, kung saan meron ditong malapad na upuan, at sa kanyang paglusong sa bangin, kami pong magkapatid yung sumunod sa akin, ay nag-iintay sa kanya doon. Subalit, kapag dumadating na po yung makapal na ulap o yung fog na tinatawag, at pag natabunan na ng ulap o ng fog ang aking nanay, magduduheto na kami ng aking kapatid sa pag-iyak. Sa pag-akala namin ay nawawala na yung aming ina. Kanya po, magdudumali naman pumanikang na aking nanay upang kami saklolohan at malaman kung bakit ano ang sanhi ng aming pag-iyak. At kapag nalaman niyang kami umiiyak lang dahil siya ay hindi namin nakikita, sa halip na aluin, ay napapalo pa. Boy po bang Diyos? Bakit nga po ba? Sapagkat nga po, andun yung pag-aalala ng isang ina na sa kanyang pagka-abala, sa bawat paghingi natin ng saklolo, sa bawat nating pagtawag, dali-daling sasaklolo siya. Amen po ba doon? Amen. Yun po ang role ng isang ina. Kanya po bigla kong naalala ang nanay ko nung tumayo si Inda rito. She was almost like her. Ganun po siya kalaki.
Ganon din ang style ng nanay ko. Nagpapakulot siya lagi. At saka po, pustoryosa po siya sa kabila ng aming kahirapan. Kahit po namamasukan lang po yung mamalansya, nakalupistik po siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Totoo po yun. Pero po mapakamaganda ng nanay ko, sayang at hindi ko namana. Opo, mapakamaganda po niya. Meron po siyang isang nunal dito. At sabi nga po nung mga kakilala na nadidinig ko, may pagkamistisa daw po. Ako naman po hindi, may pagkamistis lang. Di po ba? Sapagkat hindi nga po makikita ang ganon. Pilit ko pong gustong pasayahin ang pagbabahagi. Subalit, itinadatal po sa aking kaisipan ang kahalagahan ng isang ina. Marahil po ay isang pagbibigay tribute na din sa kay Inda, sapagkat mapalad siya sa pagkakaroon ng isang anak na kinalugdan, at mapalad din naman po ang mahal na apo sa pagkakaroon ng isang ina. Napakasarap po ng may nanay, alam niyo po ba? Sapagkat po, buhat ng aming pagkabata, marami po ako natutunan sa kanya kung paano ang maging magalang, mapagpakumbaba. At isa na po dito ang itinuro niya sa amin, na sa aming pagkain, salo-salo po kaming lahat na magkakapatid. Ang kaunting ulam po na gaganito kalaki, magtotorta po yun ng kaprasong baboy na may maraming patatas. At yung pong isang pinggan na garine, hahatiin niya po yun, equal sharing, kung ilan po kami. At yun po ang namana ko din sa kanya, na kailangan po ay parehas. At nung po namang ako'y nakapag-asawa na, nauwi po ako ng Baliwag, at bihira po kaming mauwi doon. Kapag naman po siya ay nagluto, let's say, alam niya na paborito ko ito, pilit po yung mag-iiwan, magtatabi sa refrigerator, at mag-aaktay po yung pagkain na yon hanggang sa pagdating ko. Kanya po napakasarap ng may nanay. At nung nga pong ako ay nagkaanak na, doon ko po higit na nadama ang pagkananay niya. Sapagkat nga po nung ako'y nagkaasawa at nagkaanak, huminto po muna kasi ako sa magtrabaho bago ako napasok sa isang garment factory. At we started like zero. Ang mister ko po ay hindi muna nagturo noon dahil huminto po siya sa pagtuturo. At siya po ay nanahi sa PMA, kung saan siya po ay namamasukang manahi ng uniform ng mga kadete doon. Nung po ako'y may anak na, dumarating po, at alam ko pong sa inyo ay naganap din, ang kawalan. Amen po ba doon? Doon ko po higit na nadama ang kabutihan ng mayroong nanay. Sapagkat po, nung time na yon kapag wala ng gatas yung anak ko, di naman po ako maingay pero po tahimik lang akong iikot-ikot sa loob ng bahay. Pari po, I keep myself busy, naglinis po ako. Basta po, busy yung sarili ko. Pero po, ang nanay ko, bababa po yun, mauupo sa may hagdan. At doon ko po nalaman na talaga po palang ang inialaman lahat ng kilos natin bilang anak niya. Tatawagin po ako na sasabihin niya, Leilani, halika lang dito. Nay, pumani ka sa taas. Buksan mo yung aparador. Tingnan mo yung damit kong ganito. Sa laylayan, kunin mo yung pera. Ibili mo ng kailangan mo. Purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat binigyan niya po ako ng isang nanay na mapakabait. Sa kapila ng pagiging istrikto niya, nakita ko po sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Nung pong ako ay manganak na doon sa aking pangalawa, after several months, nagkaroon po ako ng profuse bleeding. Nagtataka po ako kung ilang buwan na ako nakapanganak. Lagi po akong masigla
ako, pero wari po kung ako'y naglalaba sa kabila ng kasiglahan ko. Kapag po ako tumayo, hindi ko maintindihan, parang gripo din po ang lakas ng agas ko, ng bleeding ko. Pero matapang po kasi ako. Buo po yung loob ko, hindi po ako natatakot. Basta pag po nagkaganon, papanik lang po ako, bibitawan ko yung paglalaba ko dahil nga po huminto ako sa pagtatrabaho. Papanik ako at papalit lang po, and then after a while, okay na naman, wala na po. Until such time, bandang October, ganito din pong panahon. Nung ako po ay ma-hospital dahil po isang gabi, nagbanyo po ako dahil feeling ko mawiwiwi ako. Sa akin pong pagpunta sa banyo, pag upo kong ganon, may lumabas pong ganito kalalaki. May lumabas pong ganito. O de, hindi ko po pinansin, sabi ko lang, ay, siguro normal lang yun kasi nga po, ilang buwan pa lang ako nakakapanganak. Tapos po maya-maya na naman, sabi ko, nabibiwi na naman ako, pumasok po ulit ako ng banyo. Ganun na naman po yung nangyari. Nilabasan na naman, may bumagsak na naman pong malalaking blood clot sa akin. At pagkasabi ko po dun sa kabiyak ng puso ko, sabi ko, ay, tay, sabi ko, bet ganon. Tapos po nawala na po ako ng ulirat. Hanggang sa pagkatapos po ng malaking blood na yayaon, ay diretso na po yung bleeding ko. So ang ginawa daw po ni nanay ay kumuha siya ng kumot. Basta't any na makapal na ano, at siya pong ibinahag sa akin at dinala na po ako sa ospital. At doon nga po, doon ko po naranasan ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pagdamay ng Panginoon, sapagkat po nung ako po ay nandun na sa delivery room, doon po muna ako dinala. At ito po ay naibahagi ko na noon pa. Nung po ako ay nasa delivery room, alam nyo kung paano yung parang manganganak, nakataas yung paa, nakabigkangkang ka doon. At panay po yung bagsak ng dugo doon sa timba. Ang sabi po ng dugo, pag nadidinig ko, plak, plak, plak. Ibig sabihin, malalaki po yung bumabagsak. Bukod po doon sa lusaw na mayroong pang malalaki, kanya ganong maingay siya. Hanggang sa pinalitan po yung timba, gano'n na naman po. And then, noon po sigurong sadyang marami na yung nawawala sa akin. Iba na po yung pakiramdam ko. Para na po sigurong sabi nila parang yung po bang mainit yung kalahati ng katawan, ginaw naman yung kalahati na talaga po shiver akong ganito. Talaga pong ginaw ako. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, tulungan mo po ako. Totoo po, na ang pagtawag ko sa Panginoon ay gano'n na lang. Sabi ko, mahal na Inang Birheng Maria, tulungan mo po ako, wag mo po akong pababayaan, Panginoon. Parang habag nyo na po para lang din po sa dalawang anak ko. Bigyan nyo pa po ako ng extension. At doon po ay nasabi ko, kahit po 5 taon lang ulit. 5 taon. I was only 27 that time. 27 anyos po ako noon, nung mangyayari yon. Sabi ko, Panginoon, kahit po, Diyos ko po, 5 taon lang po, dagdagan nyo pa po. Maawa po kayo dun sa dalawang anak ko. Ilang buwan yung bunso ko, 1 taon lang yung panganay ko. Sabi kong gano'n. Talaga pong yun ang dinadasal ko at ang pakiwari ko po pag tinaas kong gano'n yung kamay ko. Dahil iba na nga po ang pakiramdam ko. Damang-dama ko, abot ko na yung kesame nung ospital, nung room na kinapasukan ko. Hanggang sa yung pong attendant pa po yung tawag noon na uma-assiste. Kilala ko po siya sapagkat magkatabing barangay lang po kami. San Vicente po ako, Kanyugan siya. Kilala ko yung pangalan po niya, pero po nung panahon na iba na yung pakiramdam ko. Pag po lumalapit siya sa akin, hinahawakan ko, Doktora, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako, parang awa mo na, para lang po sa mga anak ko, tulungan niyo po ako. At yun nga po, hanggang sa dinala na daw ako sa, niraspa daw po ako noon. After that, niraspa ako. At pagkatapos na maraspa ako, dinala na po ako sa kwarto. Nung pong pagkadala ko sa kwarto, nung pong ako'y magkaulirat, sige pa din daw po ang bleeding ko, ayaw maampat.
Ngayon po nadidinig ko sila, sabi, lagyan mo ng yelo, lagyan daw po ako ng yelo dito para huminto. So imagine niyo po kung gaano kadami na yung nawala at ayaw pang huminto. So nilagyan po nila ako dito ng yelo, ayaw pa din po. Tapos po nung kinaumagahan, narinig ko na lang po yung kabiyak ng puso ko, sabi niya sa akin, Nay, makakapirma ka ba? Kasi pinapipirma ko eh. Ooperahan ka daw. Aalisan ka daw ng matres. Sapagkat po, tumango po ako sapagkat ang pagnanasa ko po ay ang mabuhay para sa mga anak ko. At doon po nakita ko muli ang nanay ko kung paano siya nagdadalamhati, kung paano siya umiiyak, kung paano naghihirap yung kalooban niya. Alam niyo po, karga-karga niya yung anak ko, kaya nakikita ko yon. Sabi niya, anak, lakasan mo yung loob mo, mabubuhay ka pa. At doon nga po sa labas ng kwarto, paglabas nila, tapos meron na daw po akong dalaw. Nag-iiyakan na sila noon kasi sabi nga po parang di na nga daw po ako umagasin. Pero po, pag po pala tapat ang pagtawag natin sa Panginoon, pag po pala talaga ang dumudulog tayo ng tao sa ating puso, wala pong hindi siya ipagkakaloob sa atin. Amen po ba yon? At yung pong pagka-hospital ko na yon, pagka-opera ko, nag-undergo po ako ng total hysterectomy. At the age of 27, nag-total hysterectomy po ako noon. Kanya po, meron po akong na-menos that time. Ano po ba yung na-menos ko that time? Nung ako'y ma-total hysterectomy. Meron po naka-menos po eh. Pambili ng napkin. Na-save ko po yung pambili ng sanitary napkin. Yung po. Pero po, muli kong nadama ang pagmamahal ng aking nanay. Sapagkat nga po yung pagkaka-opera ko na yon, hindi ako makakakilos agad-agad. Siya po yung napupuyat sa anak ko, kasama ng kabiyak ng puso ko. Siya po yung naglalaba. Siya po lahat yung nag-iintindi, kasama ng kabiyak ko. At sadya pong napakamasarap ng may nanay, hindi. Napakasarap po talaga ng may nanay. At yun po ang namimiss ko sa mga oras na to. Lalo na po kapag ako may nararamdaman. Siyempre po, iba yung daing sa kabiyak ng puso. Pero iba pa din po yung daing sa nanay. Iba po yung, and it reminds me again, nung po dalaga ko, siguro po sakit ko na talaga yung, sumasakit yung ulo ko. Alam niyo po, pag hinihimas ako ng nanay ko, nakakatulugan ko yon. Talagang napakasarap po ng hapdos ng ina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos, sapagkat mapalad po tayong lahat na mayroong nanay at higit na mapalad po ang may nanay na mapagmahal. Although, kung ang nanay din po ay hindi masyadong ganon kamapagmahal, it doesn't mean na hindi po niya tayo mahal. Mahal din po tayo, kaso nga lang po, siguro hindi siya showy. Amen po ba doon? Siguro po hindi siya ganon hindi marubdob yung kung paano niya iparamdam yung pagmamahal niya, although yung sacrifices ay andoon. At pag po meron ako mabigat na dalahin, nanay po ang naiisip ko. Sorry po, Kap. Pangalawa ka na lang. Di po ba? Amen po ba doon? Kanya po, mapalad po ako na nagkaroon ako ng isang nanay na mabait, na kahit po istrikta, napapalo ako, napapaluhod ako, napapadipa ako pag may kasalanan. Hindi po ako nagsisi kasi po naging maganda po yung upbringing nung ganon. Although, ganon po kasi nung panahon na yon masyadong istrikto yung pagpapalaki at saka po hindi po masyadong pansin nga sa society yung pagiging malupit. Hindi po ba? Ngayon na lang po yon Pero po, papuri sa Ama,
sapagkat binigyan niya po ako ng isang nanay na napakamabait at na-miss ko siya. Inda, happy birthday! Hindi ko po pinalungkot ang birthday niyo ni Tita Piral. Naalala ko lang pong bigla ang nanay ko. However, gusto ko pong awitan kayo. Gusto ko pong ngumiti para sa inyo. Samahan niyo po ako. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light of your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a thief may be ever so near, that's the time you must keep from trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Kung mayroong problema, smile. Sa Diyos Ama'y umasa siya'y narito, laging nakalaan. Dinggin ka sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alinlangan. Ang Diyos Ama ang karamay. If you just smile. Ama, salamat po sa iyo sa bawat dalahin na niloloob mo, sa bawat pasanin, gaano man kabigat ito. Kapag ako sa iyo'y tumakbo, ako'y sinasamahan mo. Papuring walang hanggan sa iyo, Ama ko, sa buhay na pahiram, sa aking kalakasan, ang aking kaisipan, iyong dinurugtungan, upang karunungang pangkabanalan, aking maraman, at maibahagi rin naman sa nangangailangan. Maraming salamat po, Ama, sa inang saki iyong bigay, sa mga magulang, sa mahal kong tatay, at mga kapatid sa akin ay nagmahal. Salamat po, Ama, sa kabiyak ng puso na naging maunawain sa mga anak ko na mapagmahal rin. Sa alay na apo, anghel ng buhay ko, siyang nagpapasaya nitong aking buhay. Salamat po, Ama, sa aming apo Kunching, na kung hindi sa kanya at sa pagbabata niya, di kita nakilala, lubusang talaga. Salamat po, Ama, sa kapatirang ito, bagamat di kilala,
ang bawat isa, tunay na pagmamahal, pag-unawang lubos, ang ibinabahagi sa isa't isa na kumikilala sa iyo, aking Ama. Salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na minamarapat mo ang pagdalisay ay madama upang patotohanan mo na walang dili iba na makaririsolba, makatutulong, makadadamay ng tapat na hindi hihingi ng anumang kapalit, kundi lamang walang dili iba, kundi ikaw, aking Ama. Salamat po, Ama, sa bawat kagalakan, sa maraming biyaya. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal na di humihingi ng anumang kapalit. If you smile through your fear and sorrow, if you smile, you'll find that life is still worthwhile. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, kapatid. Marami pong salamat sa mga kapatid nating nagbahagi. Tayo po ay